Good morning po ulit. Meron po ako ipapakita sa inyo na isang lupa. Kung bakit gusto ko na ituro sa inyo kung paano mamimili ng lupa. Kasi kadalasan sinasabi natin yung lupang nabibili natin medyo mahal. Bakit ako nakakakita ng mura? Kasi ang ginagawa ko po, hindi ako pumupunta sa mga kilalang subdivision, sa mga mamahaling o malapit sa bayan. Ang unang tinatarget ko po ng mga lote hindi siya kagandahan muna yung daan. Bakit hindi kagandahan? O ano yung ibig ko sabihin sa hindi kagandahan yung daan? So pakita ko po sa inyo yung isang example nito na binebenta sa amin ngayon. So ito po yung binebenta sa akin ngayon na lupa. Imagine niyo po kung gaano kalalaki yung damo. Yan. So ganyan kalalaki yung damo. Syempre kung ikaw yung bibili, parang ayaw mo na ganyan kadusing yung ibebenta sa iyo na lupa, tama po. So ang ginagawa po namin, bumibili lang po ako ng mga ganyan lupa, ganyan katataas yung damo na malaki pa sa akin. Tapos ang ginagawa ko lang po, nililinis ko yan. Tapos after malinis ng ilang beses, kasi kailangan makutkot para matanggal talaga yung pinaka malalaking ugat po nito kasi malaki po talaga yung ugat nito, itong mga ganitong damo. Talahib po yata yan or walis tambo yung tawag sa kanen. Pero promise talagang mas malaki pa po sa akin yung mga ano na yan, mga damo na yan. So katulad po ng mga lupa na to, binebenta nila sa amin ngayon yan sa halagang 400 per square meters. So tingnan nyo po, imagine niyo kung gaano katagal lilinisin. Sa actual po na benta nila, 400 per square meters. Pero pag pinuntahan na po yan sa munisipyo, malalaman na yung zonal value na makikita natin. Kaya bakit maganda siyang mabili ngayon? Kasi ito pa lang po yung daan niya sa ngayon. Ayun yung isang mga tinatarget ko po na lupa na dinidevelop ko bago ibenta. Yung mga ganito lang daan. Huwag muna po kayo bibili ng mga lupa na sementado. At least makahanap kayo ng mga lupa na ganito pa lang yung daan niya. At ganito pa lang yung itsura ng lote. Ganito kadumi. Po, kapag kayong binili yung lupa, ganito. Katulad nitong pinakita ko sa inyo na medyo madumi pa. Madumi yung lote, marami siyang malalaking damo. Saka wala pang halaman, walang puno, walang kahit na anong prutas na makukuha. Mura talaga po to. Kasi isipin nyo sa 400, napakamura to. Pag na-develop po ito, nalagyan ng bakod, nalagyan ng mga halaman, ang presyo po nito hindi na 400 per square meters. So pwede na siya mabenta ng 1,000 per square meters up to 2,000 per square meters. So milyon na po yung abutin nito pagdating ng araw, lalo na pag nasimento na to at napa-transfer sa inyo yung title. So yun lang po yung tips sa ngayon. Huwag muna po kayong hahanap ng mga lote na sobrang malilinis yung lugar, malinis yung daan, sementado, o malinis yung mismong lot. Bumili kayo ng mga lupa na ganitong madamo, hindi inaasikaso, para pag na-develop nyo, mataas yung presyo po niya. So, sana may natutunan po kayo ngayon. Hanap na kayo, wag sa mga city. Manap po kayo sa mga ganitong medyo liblib pa siya. Kasi darating talaga yung panahon na kahit na ayaw nyo, isisimento po ng gobyerno yan. Kasi wala na sila ipapasimentong iba, kundi yung mga nakatago na. At doon lalaki po yung pera nyo, yung investment nyo. Lalaki yung halaga niya dahil sa mga lupa na ganito na nabili nyo. Good luck po sa paghanap. Pero yung lupa po na binebenta sa amin, eto na yung daan sa labas. Ginagawa na siya. So, balang araw, mga ilang buwan lang, mataas na talaga yung presyo nito. Sana makakita rin kayo.